Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ang lahat ng papuri at papasalamat ay tanging sa Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng nilikha. Sa Kanya lamang tayo hihingi ng tulong, gabay at kapatawaran. Ang sino mang pinatnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas ay walang sino man ang makapagliligaw sa Kanya. At ang sino man ang nasa pagkaligaw ay walang makapagbigay patnubay maliban sa gabay ng Allah. Ako ay sumasaksi, naniniwala na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah ang ganap, ang nag-iisa, ang laging buhay. At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay alipin at sugo ng Allah. Nawa ang kapayapaan, habag at pagpapala ng dakilang Allah ay mapasalahat ng mga propeta. Gayon din sa kanyang pamilya, kasamahan, at sa lahat ng tao at mga jin na tumatahak at tatahak pa lamang sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga mahal na kababayan, kapatid, at magulang sa pananampalatayang Islam, insyaallah po, sa pagkakataon pong ito, ang paksa na nais kong talakayin ay ang basihan ng tunay na pananampalataya. Mga mahal na kababayan, kapansin-pansin po sa panahon natin ngayon ay sadyang napakaraming pananampalataya. At lahat ng ito ay nagsasabi na sila ang tama, sila ang tunay na pananampalataya. May isa po walang nagkiklaim, nag-aangkin na sa kanilang pananampalataya ay mali. Lahat po ng pananampalataya ay nagsasabi, hali kayo, pumasok kayo sa aming pananampalataya. Dahil kapag pumasok po kayo, dito nyo lamang po makakamtan ang tamang kaligtasan. May isang pananampalataya, walang nagsasabi, hali kayo, pumasok kayo. Dahil kapag pumasok kayo, hindi kayo maliligtas. Lahat po sinasabi, hali kayo, pumasok kayo dito sa amin ang tunay na reliyon. At isa pa mga mahal na kababayan, lahat ng reliyon, ang tinuturo lahat ay kabutihan. Walang reliyon na nagtuturo patungo sa kasamaan, bagkus lahat ng pananampalataya o lahat ng reliyon, ang tinuturo nila ay para sa kabutihan, para sa kaligtasan. Walang reliyon na tuturo tungo sa kasamaan. So, mga mahal na kababayan, minsan ba hindi ba ito sumagi sa ating mga isipan? Hindi ba natin tinanong yung ating mga sarili? Alin nga ba talaga ang tama? Sino nga ba talaga ang nagsasabi ng katotohanan? Hindi ba dumating sa ating pagkakataon na tanungin natin ng mga ganito, yung ating sarili, alin nga ba talaga dito ang tunay na reliyon? Sino nga ba talaga ang nagsasabi ng tama? So mga mahal na kababayan, sana po pag-isipan po natin. Dahil sa dami-dami ng reliyon na nagsasabi na sila ang tama, maging ang Iglesia ni Cristo, ang born again, ang Baptist, ang mga Muslim, ay nagsasabi na sila ang tama, sila ang tunay. Lahat, walang reliyon, maging Yahud o ano pa mang klaseng reliyon, ay nagsasabi na sila ang tama. So ngayon, pagkakataong ito mga kababayan, talakayin po natin ang basihan ng tunay na pananampalataya para malaman po natin kung tayo nga ba ay nasa tamang pananampalataya. So lima lang po yung talakayin natin ng basihan ng tunay na reliyon. So una-una, paano natin nalaman na tayo ay nasa tamang pananampalataya? Kinakailangan na ang pananampalataya natin ay nagmula sa dakilang tagapaglikha. So, anong patunay natin? Anong patunay ng mga Muslim na ang pananampalatayang Islam ay nagmula sa dakilang tagapaglikha? So, patunay ng mga Muslim na ang Islam ay nagmula sa dakilang tagapaglikha. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ng dakilang tagapaglikha sa banal na Quran, sabi niya, Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina. Sinabi niya
sa malapit nitong kahulugan sa ating wika. At sa araw na ito ay aking ginawa, aking tinini, at aking itinakda ang Islam bilang inyong panuntunan ng buhay. So, ang pananampalatayang Islam ay panuntunan ng buhay. Hindi lamang po ito isang pananampalataya o reliyon, bagkus ito ang panuntunan ng buhay. Bakit panuntunan ng buhay? Dahil saklaw niya o sakop niya ang lahat ng aspeto ng buhay. Maging ito ay spiritual, science, hygiene, sport, politics o ano pa man, sakop po ng pananampalatayang Islam. Yan po ang una-unang basihan ng tamang pananampalataya. Nagmula sa tagapaglikha. Ang tagapaglikha po ang nagtatag ng pananampalatayang Islam. Hindi po si Propeta Muhammad ang nagtatag nito. Ito ay nagmula sa dakilang tagapaglikha. At isa pang patunay, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna dina indallahil Islam." Sinabi niya, walang reliyon sa paningin ko, maliban lamang sa pananampalatayang Islam. So maliwanag po na Islam lamang ang reliyon sa paningin ng dakilang tagapaglikha. At isa pang patunay, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, sabi niya, "Waman yabtaghi ghayral Islam dina, falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Sabi niya, ang sino man ang maghangad o magnanais ng ibang reliyon o magnanais ng ibang pananampalataya liban sa pagsunod, pagsuko at pagtalima o sa Islam ay hindi tatanggapin sa kabilang buhay. So mga mahal na kababayan, ang Islam lamang po na pananampalataya ang tatanggapin sa kabilang buhay. Kaya babala niya ito. Sino man daw ang magnanais ng ibang reliyon bukod sa Islam ay hindi tatanggapin sa kabilang buhay. At sila ay mapabilang sa mga taong talunan. So yun po ang basihan ng tamang pananampalataya. Kinakailangan ang pananampalataya natin ay nagmula sa dakilang tagapaglikha. Pangalawang basihan, kinakailangan na ang pananampalataya natin ay nagtuturo sa pagsamba lamang sa tanging nag-iisang Diyos. So mga mahal na kabayan, pansin po natin sa lahat ng reliyon, sa lahat ng pananampalataya, ang itinuturo nila ay sumamba lamang sa nag-iisang Diyos. So paano ba natin kilalanin ang nag-iisang Diyos? Paano ba natin sabahin ang nag-iisang Diyos? Ayon ba sa pamaraan ng mga scholar? Ayon ba sa pamaraan ng mga pastor? Siyempre, kinakailangan ayon sa pamaraan o sa gusto niya. So, paano ba natin makikilala ang dakilang tagapaglikha? So, sa pananampalatayang Islam, ang dakilang tagapaglikha ay nagpakilala sa kanyang sarili. Sinabi niya sa banal na Quran, sabi niya, chapter 112, sabi niya, "Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Sabi niya, sabihin mo, Muhammad, ako ang Allah, ang ahad. Sabi niya, ako ang Allah, ang nag-iisa, ahad, nag-iisa. Allahu samad, ako'y walang pangangailangan. Hindi siya napapagod, hindi siya kumakain, hindi siya nagugutom, at higit sa lahat, hindi siya namamatay. So yun ang katangian ng Diyos. Sabi niya, lam yalid. Sabi niya, ako'y hindi ipinanganak. So kung hindi siya ipinanganak, ang tagapaglikha ay hindi pinanganak. Wala siyang simula at wala siyang wakas. Walang yulad at ako'y hindi nagkakaanak. At ang Diyos ay hindi siya nagkakaanak kasi kung manganganak ang Diyos natin, dadami po sila. Kaya sinabi niya, lam yalid, walam yulad, hindi siya ipinanganak at hindi rin siya nagkakaanak. Walam yakul lahu kufuwan ahad at sa kanya ay walang katulad. So hindi po pwede natin ikumpara ang Diyos natin sa mga litrato, sa mga ribulto o ano paman. Dahil kapag kinumpara po natin ang Diyos natin, ay magkakaroon na siya ng kahintulad. Nawala yung sinabi niya na walam yakul lahu kufuwan ahad. So kinakailangan po na sambahin lamang po natin ang dakilang tagapaglikha. Dahil siya yung nagbigay ng buhay sa atin. At siya rin ang may karapatang magbawi ng buhay sa atin. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang dakilang tagapaglikha, siya ay mapagpatawad na habagin. Pero mayroong kasalanan na hindi niya papatawarin. Isang kasalanan lamang, mga mga kababayan, ang hindi niya kayang patawarin. Pero lahat ng kasalanan ay may kapatawaran. Dahil sinabi niya mismo sa banal na Quran, sabi niya, "Inna Allaha la yaghfiru
ayos ra kami wa yaghfiru maduna dalika liman yasha. Sabi niya katotohanan na ang lahat ng uri ng kasalanan ay kaya kong patawarin, kaya niyang patatawarin kung kanyang nanaisin, maliban lamang sa isa. Anong kasalanan ang walang kapatawaran? At kung abutan tayo ng kamatayan sa ganung kalagayan, tayo ay manatili sa apoy ng impyerno. Ano ito? Yung tumambal tayo, yung may sasambahin tayong Diyos maliban sa Kanya. Yung sumamba tayo sa mga Diyos-Diyosan, sa mga rebulto, yun po ang kasalanan na walang kapatawaran, na kung abutan ka ng kamatayan sa ganung kalagayan, ikaw ay itatapon sa apoy ng impyerno, na ang panggatong sa apoy ng impyerno ay tao at bato. So kinakailangan na nagtuturo lamang sa pagsamba sa nag-iisang Diyos ang pananampalataya natin. At pangatlo, kinakailangan na ang pananampalataya natin ay mayroong sariling kapahayagan. Ang pananampalatayang Islam po, mayroong sariling kapahayagan. Anong kapahayagan? Banal na Quran. Pero mga mahal na kababayan, sa pananampalatayang Islam, mayroong 5 kapahayagan na pinaniwalaan, na ang 5 kapahayagan na ito ay pinadala mismo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga piling propeta. Anong kapahayagan ang pinadala niya? Una-una, ito yung Suhuf na pinadala kay Propeta Abraham, yung Torah na pinadala kay Propeta Moses, yung Sabor na pinadala kay Propeta David, ang Injil na pinadala kay Propeta Jesus, at ang Quran na pinadala kay Propeta Muhammad. Sa 5 kapahayagan na aking nabanggit, mga mahal kababayan, tanging ang Quran na lamang po ang nanatili sa original nitong anyo. Bakit? Dahil ang maunang kapahayagan, yung Suhuf na pinadala kay Propeta Abraham, yung Torah na pinadala kay Propeta Moses, yung Sabor na pinadala kay Propeta David, at yung Injil na pinadala kay Propeta Jesus, nung sila ay nawala na dito sa mundo, ang mga tao ay dinagdagan, binawasan ang kapahayagan na yaon, kaya nawala sa original na kapahayagan hanggang ito ay tuluyan na mawala. Pero ang kapahayagan, ang banal na Quran na lamang po ang nanatili. Bakit ito ay nanatili? Dahil ipinangako ng Diyos, pinangako ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kanyang itong protektahan. Sinabi niya sa banal na Quran mismo, sabi niya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna Allahu lahafidun." Sabi niya katotohanan na ang aklat na ito ay amin ibinaba at amin itong protektahan sa anumang tangkang pagbabago. So ngayon, mga mahal na kababayan, ang Quran po ay nanatili pa rin sa original nitong anyo, sa wikang Arabic na pinahayag kay Propeta Muhammad hanggang sa ngayon ay nanatili. Kung may nakita po tayong Quran sa pagkakataong ito, sa panahon natin ngayon, na dahil ang Quran ay naisali na sa iba't ibang wika, sa English, sa Chinese, sa Tagalog, o anumang klaseng lingwahe, pero ano pa rin nanatili yung wikang Arabic. Pero ang Quran talaga ay, ang pure Quran ay nanatili sa original nitong anyo, sa wikang Arabic. At isa pang patunay na ito ay napangalagaan at ito ay naprotektahan, sa buong mundo, milyon ang nakamemorize ng Quran. Cover to cover, letter for letter, word for word. Verbatim po na isaulo itong banal na Quran. Hindi kagaya ng ibang kapahayagan, ng ibang aklat na walang, na hindi na sasaulo ng cover to cover, letter for letter. Pero ang Quran, kahit dito sa Pilipinas, libo ang nakamemorize o nakasaulo ng banal na Quran. So, yun, pangatlo, kinakailangan ng pananampalataya ay may sariling kapahayagan. At ang pang-apat, na basihan ng tamang pananampalataya, kinakailangan na ang pananampalataya natin ay ayon sa pamamaraan ng pagsamba ng lahat ng mga propeta. So, paano nga ba sumamba ang mga propeta? Ang mga propeta ba, kapag sila ay sumasamba, sila ba ay sumasayaw? O ano man? Hindi. Ang mga propeta, kapag sila ay sumasamba, kapag sila ay nagdarasal, sila ay naghuhugas ng kamay, paa, at sila ay nagpapatirapa sa lupa, at sa isang direksyon lang sila. Saan po natin makikita itong pananampalataya? Sa pananampalatayang Islam lamang po, mga mahal na kababayan. Ang mga propeta, sila ay nagsumasamba lamang sa tanging nag-iisang Diyos. Ang lahat ng propeta, isa ang kanilang mensahe. Anong ang mensahe ng mga propeta? La ilaha illallah. Ang sumamba lamang sa tanging nag-iisang Diyos sa Subhanahu wa Ta'ala. Yun po ang mensahe ng lahat ng mga propeta. Sumamba lamang sa nag-iisang Diyos. Kaya
Ang mga Muslim ay sumasamba din sa tanging nag-iisang Diyos, sa Allah. At ang mga Muslim kapag sila ay magdarasal, sila ay naghugas ng kamay, paa at napapatira pa sa lupa na kagaya mismo ng pamaraan ng pagdarasal ng mga propeta. At ang panghuli, mga mahal na kababayan, kinakailangan na ang pananampalataya natin ay sakop niya ang lahat ng panahon. Saklaw niya, sakop niya ang lahat ng panahon. So, mga mahal na kababayan, ang pananampalatayang Islam, ito ay hindi bagong pananampalataya na dinala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagkos ito ang pananampalataya ng lahat-lahat ng mga propeta. At ang pananampalatayang Islam, ito ay hindi bagong pananampalataya. Sa ngayon, sa dinami-dami ng reliyon, sa dinami-dami ng pananampalataya na nagsasabi na sila ang tama, sila ang tunay, pero tingnan po natin kung kailan itinatag ang kanilang pananampalataya. Punta po tayo sa SEC, sa Security and Exchange Commission. Kinakailangan po may proof kasi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin." Kung nagsasabi kayo ng katotohanan, kinakailangan may pruweba. So, ang pananampalatayang Islam po, hindi ito nakarehistrong pananampalataya. Bakit? Bakit hindi nakarehistro? Dahil alangan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pagkatawang tao para i-restore ang pananampalataya. Pero pansinin po natin, sa dinami-dami ng pananampalataya, punta tayo sa SEC, nakarehistro lahat. Bakit nakarehistro ang pananampalataya? Dahil ito, dahil merong founder, merong leader na nagtatag. Pero ang Islam, hindi ito itinatag ni Propeta Muhammad. Pero ang ibang pananampalataya, ang lalakas ng loob na magsabi na hali kayo, pumasok kayo, dahil dito lang ninyo makakamit ang tunay na kaligtasan. At kung hindi kayo papasok sa aming pananampalataya, kayo ay tatapon sa naglagaplang na apoy ng impyerno. Ganun po sinasabi ng kanilang mga pastor, ministro, na kung hindi ka papasok sa kanilang pananampalataya, ay itatapon ka sa apoy ng impyerno. Ang tanong, kailan ba itinatag ang kanilang pananampalataya? Punta po tayo sa SEC, sa Security and Exchange Commission. Mabigay ako ng halimbawa ng isang pananampalataya. Hindi natin sa sinisiraan ang kanilang pananampalataya, bilang pagkukumpara lang po, mga mahal na kababayan. Gaya na lang halimbawa itong Iglesia ni Cristo. Sinasabi ng kanilang pastor, mga ngaral, na kung hindi ka papasok sa kanilang pananampalataya, ay tatapon ka sa apoy ng impyerno. Ang tanong, kailan ba itinatag ang kanilang pananampalataya? Punta po tayo sa SEC. Itinatag ang kanilang pananampalataya, nakarehistro doon, July 27, 1914. Kaya pansinin po natin, taon-taon sila ay nagdiriwang. Tuwing July 27, nagdiriwang sila ng kaarawan ng kanilang pananampalataya. Ganun ba yun? Magdiriwang, tumatanda, ibig sabihin ng kanilang pananampalataya. Pero ang masakit na katanungan, ang malaking katanungan, paano na lang paano na lang yung namatay noong 1913, 1912, 1911, kawawa naman sila. Hindi sila makapasok sa paraiso. Dahil sa panahon nila, wala pa yung nasabing pananampalataya. Maging yung mga propeta, maging si Jesus, si Abraham, si Noah, si Solomon, si David, kawawa naman sila, hindi sila maliligtas. Bakit hindi sila maliligtas? Dahil sa panahon nila, wala pa yung naturang pananampalataya, yung Iglesia ni Cristo, kawawa sila. Dahil ang Iglesia ni Cristo, tinatag lamang July 27, 1914, sa panahon ni na Jesus, ng Propeta Jesus, wala pa yung naturang pananampalataya, di kawawa pala sila, hindi sila maliligtas. So, inshallah, mga mahal na kababayan, maging ang munting lecture na ito ay maging bukas sa atin para pag-isipan natin kung ano nga ba talaga ang tunay na pananampalataya. Inshallah, ang lecture na ito ay magsilbi sa atin na mabuksan po ang ating mga isipan. Huwag po nating sundin yung bukso ng damdamin natin. Inshallah po, gabayan po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat-lahat sa matuwid na landas. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafur, Allahu Rahim,
الله يحب المحسنين هو خالقنا